Ang sandali kung kailan ko na lamang hindi na nararapat ang aking anak sa legasiya ng kanyang ama ay hindi noong huling huminga si Ricardo matapos ang brutal na pakikipaglaban sa cancer na tumagal ng 8 buwan. Hindi rin iyon sa loob ng 45 taon ng aming kasal nang buuin ni Ricardo ang kanyang imperyo ng pagpapadala, shipping empire, mula sa wala, habang si Tomas naman ay nagtatamasa ng mga bunga nang hindi nauunawaan ang sakripisyo. Hindi. Ito ay noong nakatayo ako nang mag-isa sa tabi ng kabaong na mahogani ng aking asawa habang bumubuhos ang ulan sa luntiang kanopi ng Memorial Park sa Taguig at nakatitig ako sa bakanting upuan kung saan sana nakaupo ang aming nag-iisang anak. Sabi niya ay susubukan niyang makabalik para sa libing. Ginang Manalo, bulong ni Jocelyn, ang executive assistant ni Ricardo sa loob ng 20 taon, namumula ang kanyang mga mata habang pinisil niya ang aking kamay. May kinalaman daw sa pagtatagal ng selebrasyon ng kaarawan ni Veronica, isang pagdiriwang ng kaarawan, habang ang kanyang ama, ang taong nagbigay sa kanya ng lahat, ay ibinababa sa malamig na lupa ng Maynila. Tumango ako. Ang aking mukha ay isang maskara ng karangalan, sa kabila ng unos ng galit na namumuo sa loob ko. Tiningnan ako nang nagtatanong ng funeral director, tila nagtataka kung dapat pa kaming maghintay. Ang ibang mga nakikiramay, daan-daang empleyado ni Ricardo, kasosyo sa negosyo, at mga kaibigan, ay nag-iba ng pupwesto ng hindi komportable, nasasaksihan ang huling insulto ng isang anak sa kanyang ama. Umpisahan na, sabi ko, matatag ang boses sa kabila ng panginginig ng aking puso. Habang nagsasalita ang pari ng mga salitang lumalabo sa aking kalungkutan, napunta ang isip ko sa usapan namin ni Ricardo ilang linggo bago siya mamatay. Ang kanyang dating malakas na katawan ay numipis dahil sa sakit, ngunit matalas pa rin ang kanyang mga mata dala ng talino na nagtayo sa Manalo Navigasyon bilang isang negosyo na $1 bilyong ang halaga. Hindi pa siya handa para dito, nena, sabi ni Ricardo. Magaspang ang kanyang boses dahil sa mga tubo na inalis kamakailan lang. Siguro ay hindi siya magiging handa. 42 taon na siya, Carding. Pagtatanggol ko, dala lang ng nakasanayan kaysa sa paniniwala. Ilang dekada ko nang ipinagtatanggol si Tomas sa kanyang ama, isang maternal instinct na hindi ko maalis. Aayusin niya ang sarili niya kapag dumating ang panahon. Ang tawa ni Ricardo ay nauwi sa matinding pag-ubo. Nang bumuti ang kanyang pakiramdam, inabot niya ang folder na iniwan ng kanyang abogado, kaya ako gumawa ng mga probisyon. Ang huling pasya ay sa iyo, Elena. Malalaman mo ang gagawin kapag dumating ang panahon. Unquote. Via, ngayon, habang pinapanood kong bumaba ang kabaong nang wala si Tomas para magpaalam, sa wakas ay naunawaan ko ang ibig sabihin ni Ricardo. Sa wakas ay alam ko na ang dapat kong gawin. Ang pagtitipon sa aming penthouse sa Ayala Avenue ay isang malungkot na okasyon. Ang mga kasosyo sa negosyo ay nagbabahagi ng mga kwento tungkol sa katalinuhan at kagandahang loob ni Ricardo. Gumagalaw ako sa gitna nila tulad ng isang multo, tinatanggap ang pakikiramay ng may kinasanayang gilas habang tinitingnan ang aking telepono. Walang mensahe mula kay Tomas. Bandang 6:27 nan. 4 na oras matapos ang libing, tumunog ang elevator. Pumasok si Tomas, malinis na malinis ang kanyang designer suit. Si Veronica naman ay nakakapit sa kanyang braso na nakasuot ng damit na masyadong masaya para sa okasyon. Walang isa man sa kanila ang mukhang naaangkop na nagluluksa. Ina, sabi ni Tomas, humalik sa aking pisngi ng malamig at walang damdamin. Paumanhin, hindi kami nakapagtagal sa seremonya. Matagal na kasing plinano ang party ni Veronica. Naiintindihan mo ba? Tiningnan ko ang aking anak, ang golden boy ni Ricardo, na may malakas na panga ng kanyang ama, ngunit wala ni isa sa kanyang karakter, at nakita ko siyang malinaw sa unang pagkakataon. Ang pagbasa ng testamento ay bukas ng 10:00 ng umaga. Sabi ko, wala na ang init sa aking boses na palagi kong inilalaan para sa kanya. Igigiit ng abogado ni Ricardo na dumalo ang lahat ng benepisyaryo. Tungkol diyan, sabi ni Tomas, ibinaba ang boses na tila nagkukwento ng lihim. Umaasa sana kami ni Veronica na lumipad patungong Punta Fuego ngayong gabi. Hindi ba pwedeng ipagpaliban na lang namin ang mga formalidad sa susunod na linggo? Sa likod niya, mahinang napasinghap si Jocelyn. Ilang matatandang kaibigan ni Ricardo ang tumalikod. Hindi matiis na masaksihan ang gayong kawalang puso.
Hindi, Tomas, hindi puwede. Ang yelo ay pinalitan ang dugo sa aking mga ugat. Pumunta ka o magiging malaki ang mga kahihinatnan. Isang kislap ng kawalan ng katiyakan ang sumalubong sa kanyang mukha. Hindi pa niya narinig ang gayong tono mula sa kanyang mapagbigay na ina. Sige, ipagpapaliban namin ang aming biyahe. Habang sila ay tumalikod para umalis, hindi man lang nag-abalang makipag-usap sa sinuman sa mga nakikiramay na nanatili upang bigyan ng karangalan si Ricardo. Nahuli ko si Veronica na tinitingnan ang koleksyon ng mga antigo at porselana na ginugol ni Ricardo ng mga dekada sa pag-aayos. Tinitingnan ang halaga nito, walang duda. Nang gabing iyon, mag-isa sa silid tulugan na ibinahagi ko kay Ricardo sa loob ng higit 4 na dekada, binuksan ko ang safe na nakatago sa likod ng kanyang larawan. Sa loob ay ang sobre na iniutos niyang basahin ko pagkatapos ng libing. Nanginginig ang aking mga kamay habang sinisira ko ang selyo. Mahal kong Elena, nagsimula ang kanyang sulat. Kung binabasa mo ito, 2 bagay ang nangyari. Iniwan ko ang mundong ito at sa wakas ay ipinakita na ni Tomas sa iyo kung sino talaga siya. Ayaw kong sirain ang iyong puso sa pagsasabi nito. Ngunit hindi ang ating anak ang taong pinalaki natin. Lumabo ang aking paningin sa luha habang binabasa ko ang huling mga tagubilin ni Ricardo. Ang probisyon sa testamento. Ang pagpipilian na iniwan niya sa akin. Ang kapangyarihang tiyakin na hindi kailanman makikinabang si Tomas mula sa amang hindi niya man lang pinag-abalahang ilibing. Gagawin mo ang tamang desisyon pagtatapos ng sulat ni Ricardo. Palagi mo itong ginagawa. Announcers. Nang sumikat ang araw sa Manila Bay, binabalot ang aming silid tulugan. Sa ginintuang liwanag, ginawa ko ang aking pinili. Malalaman ni Tomas bukas na ang mga aksyon at pagliban ay may mga kahihinatnan. Bulong ko sa walang taong silid, sa asawang wala na sa aking tabi. Kung pinapanood mo ang kwentong ito, mag-subscribe ka para makita kung ano ang mangyayari kapag nalaman ng aking anak ang katotohanan. Ang ilang aral ay may presyo na hindi niya inaasahang babayaran. Naghihintay ang opisina ng abogado at gayon din ang hustisya. Ang conference room ng Cruz and Associates ay tumahimik habang si attorney Hilario Cruz, abogado ni Ricardo, at kaibigan sa loob ng 30 taon ay inaayos ang kanyang salamin. 10 tao ang nakaupo sa paligid ng malaking mesa. Ako, si Tomas at Veronica, si Marilu na kapatid ni Ricardo, ang aming apo na si Carla, anak ni Tomas sa una niyang kasal. 2 executive ng kumpanya, ang direktor ng charitable foundation ni Ricardo at ang legal associate ni Walter. Paulit-ulit na tinitingnan ni Tomas ang kanyang orasan. Hindi man lang nag-abala na itago ang kanyang pagkainip. Nag-scroll naman si Veronica sa kanyang telepono sa ilalim ng mesa. Ang kanyang mga kuko ay tumutunog sa screen. Sa tabi nila nakaupo ang kanilang 20 taong gulang na anak na si Carla. Namumula ang mga mata sa tunay na kalungkutan. Hindi tulad ng kanyang ama, madalas niyang binibisita si Ricardo sa kanyang pagkakasakit. Binabasahan siya kapag mahina na ang kanyang mga mata para basahin ang kanyang minamahal na mga historical biographies. Bago tayo magsimula, sabi ni Attorney Cruz, seryoso ang boses. Nais kong ipahayag ang aking pinakamalalim na pakikiramay, Elena. Si Ricardo ay hindi lamang aking kliyente, kundi aking mahal na kaibigan. Ay guri, sumendrag dalaya, tumango ako. Hinawakan ang panyo na ibinigay sa akin ni Ricardo sa ika-40 anibersaryo namin. Salamat, Larry. Magpatuloy ka. Binuksan ni Attorney Cruz ang makapal na dokumento sa harap niya. Ang huli at testamento na ito ni Ricardo Jaime Manalo na nasa tamang pag-iisip at katawan noong nilikha ito, 6 na buwan na ang nakalipas ay kumakatawan sa kanyang huling kagustuhan para sa pamamahagi ng kanyang ari-arian na tinatayang nagkakahalaga ng $1.2 bilyong. Anma surama suram. Napatingin si Veronica mula sa kanyang telepono. Umayos ng upo si Tomas. Ibubuod ko ang mga probisyon, patuloy ni Attorney Cruz. Ang penthouse sa Ayala Avenue at ang beach house sa Batangas ay ipinamanang kay Elena Manalo kasama ang lahat ng personal na gamit at isang agarang cash transfer na 50 milyon. Tumango si Tomas nang naiinip. Ito ay inaasahan. Ang mga voting share ng Manalo Navigasyon ay ipamamahagi gaya ng sumusunod. Tumigil si Attorney Cruz, tumingin sa akin saglit bago nagpatuloy.
Kay Tomas Manalo, anak ng namatay. Conditional sa Moral Character Clause sa pahina 27, Section B. Anong Moral Character Clause? Putol ni Tomas. Nakasimangot. Maingat na nilipat ni Attorney Cruz ang mga pahina. Ang probisyon ay bumabasa gaya ng sumusunod. Ang pamana sa aking anak na si Tomas ay kondisyonal sa sole discretion ng aking asawa na si Elena tungkol sa kanyang asal sa panahon ng aking huling mga araw at kaayusan sa libing. Kung ituring ni Elena na ang kanyang asal ay walang galang, pabaya o hindi naaangkop, maaari niyang gamitin ang probisyong ito upang ilipat ang kanyang mana gaya ng nakabalangkas sa Alternative Distribution Plan C. Namutla ang mukha ni Tomas. Hindi iyan legal. Sinisigurado ko sa iyo na legal iyan, kalmadong sagot ni Attorney Cruz. Ipinasuri iyan ng iyong ama sa 3 magkahiwalay na legal team. Palaging kinikilala ng mga korte ang mga moral character clause kapag malinaw itong tinukoy, gaya ng isang ito. Hinawakan ni Veronica ang braso ni Tomas. Ano ang ibig sabihin nito? Tumingin sa akin si Attorney Cruz. Ginang Manalo. Nais mo bang gamitin ang moral character clause? Lahat ng mata ay tumingin sa akin. Sa sandaling iyon, nakita ko ang 42 taon ng pagdadahilan sa asal ni Tomas na kumikislap sa harap ko, ang mga napalampas na family holidays, ang walang galang sa kanyang ama, ang unti-unting pagbigay prioridad sa mararangyang gusto ni Veronica kaysa sa mga pangangailangan ng pamilya, at sa wakas ang bakanting upuan sa libing ni Ricardo habang dumadalo si Tomas sa isang birthday party. Oo, sabi ko. Hindi nanginginig ang boses. Ginagamit ko ang probisyon. Tumayo si Tomas. Ina, hindi ka seryoso. Iniwan mo ang libing ng iyong ama para dumalo sa isang party, Tomas. Sabi ko ng mahinahon. Hindi ka man lang nagbigay ng isang araw para magpaalam ng maayos sa taong nagbigay sa iyo ng lahat. Kaarawan iyon ni Veronica, ang ika-40 niyang selebrasyon. May mga bisita kaming lumipad mula sa Europa. Malaki ang nagastos, tumaas ang boses niya sa bawat pagdadahilan. At mas mahalaga iyon kaysa sa paglibing sa iyong ama? Tinakpan ni Carla ang kanyang bibig. Pinipigilan ang hikbi sa kawalang puso ng kanyang ama. Nilinis ni Attorney Cruz ang kanyang lalamunan. Sa pangyayaring ginamit ang probisyon, ang Alternative Distribution Plan C ay nagtuturo na ang mana ni Tomas Manalo ay ipapamahagi gaya ng sumusunod. 30% sa pundasyon ni Ricardo Manalo para sa oportunidad sa edukasyon, 30% kay Carla Manalo, 30% sa pondo para sa pensiyon ng empleyado ng Manalo Navigasyon, at 10% kay Elena Manalo para ipamahagi sa kanyang diskresyon. Ang mukha ni Veronica ay umikot sa galit. Plinano mo ito. Ito ay manipulasyon sa matanda. Ang tanging manipulasyon, mariing putol ni Attorney Cruz, ay ang maingat na legal na pagpaplano ni Ricardo upang protektahan ang kanyang legasiya mula sa ganitong uri ng asal. Napasalampak si Tomas sa kanyang upuan, nagulat. Wala akong nakukuha? 40 taon bilang kanyang anak at wala akong nakukuha? Natanggap mo ang lahat ng maaaring gusto ng isang anak. Sagot ko, kahit na nasisira ang aking puso sa kabila ng aking desisyon. Isang ama na nagmahal sa iyo, na nagtayo ng isang bagay para sa iyo, na walang ibang gusto kundi ang iyong respeto bilang kapalit. Ito ay katawa-tawa, sumigaw si Tomas. Ipaglalaban ko ito, ipoprotesta ko ito sa korte. Malugod kang tanggapin na subukan, sabi ni Attorney Cruz. Ngunit inaasahan ni Ricardo ang tugon na iyon. Ang testamento ay may kasamang no contest clause. Ang sinumang benepisyaryo na humamon sa testamento ay mawawalan kahit ang mga minimal na probisyon na ibinigay sa ibang lugar. Anong mga minimal na probisyon? Tanong ni Tomas. Binaligtad ni Attorney Cruz ang isang pahina. Iniwan sa iyo ng iyong ama ang kanyang unang mesa, ang natitiklop na mesang ginamit niya sa pagsulat ng kanyang business plan, at ang kanyang koleksyon ng mga libro tungkol sa etika ng negosyo. Sa anumang ibang sitwasyon, ang irony ay maaaring nakakatawa. Ngayon, nakakalungkot lang. Tumayo si Veronica bigla. Aalis na kami. Tumawag ka kay Jensen Tomas. Kailangan natin ng abogado na talagang lalaban para sa atin. Siya ay nagmart sa palabas. Hindi man lang nag-abalang isara ang pinto sa likod niya. Sumunod si Tomas, huminto sa threshold para lumingon sa akin. Hinding-hindi ko ito ipagpapatawad sa iyo, Ina, sabi niya. Malamig ang boses sa galit.
Matapos silang umalis, nagpatuloy si Attorney Cruz sa pagbasa ng natitirang mga probisyon. Si Carla ay makakatanggap ng kanyang bahagi sa isang structured trust. Ang Charitable Foundation ay magtutuon sa mga scholarship para sa mga kabataang walang pribilehiyo. Ang enhancement ng pensyon ng empleyado ay titiyakin ang seguridad para sa mga tumulong na buuin ang pangarap ni Ricardo. Nang matapos ang pagbasa at umalis ang iba, si Carla ay nanatili, lumapit para umupo sa tabi ko. "Lola," bulong niya. Hinawakan ang aking kamay. Sobrang paumanhin tungkol kay Papa. Mas nararapat si Lolo. Pinasikip ko ang kanyang mga daliri. "Mahal na mahal ka ng iyong lolo, Carla. Nakita niya sa iyo ang inaasahan niyang makita sa iyong ama." Habang kami ay lumabas ng opisina ng magkasama, nakaramdam ako ng parehong sakit sa puso at pagiging determinado. Ibinigay sa akin ni Ricardo ang kapangyarihang gumawa ng pasyang ito. Alam ang sakit na idudulot nito sa akin. Ngunit alam din niya na pipiliin ko ng tama. Kahit gaano pa kahirap, tumigil ako sa lobby. Isang kakaibang pangangailangan ang dumating sa akin muli. "Kung sinusundan mo ang kuwentong ito," sabi ko ng mahina, "mag-subscribe ka para makita kung ano ang susunod na mangyayari." Ang labanan para sa legasiya ni Ricardo ay nagsisimula pa lamang at hindi isusuko ni Tomas ang $1 billion na mana ng walang laban. Nagbigay sa akin si Carla ng isang nagtatakang tingin. "Lola, sino ang kausap mo?" Ngumiti ako ng malungkot. "Biro lang ng matandang babae, anak." Minsan, naiisip ko na ang pagbabahagi ng kuwento ng aming pamilya ay makakatulong sa iba na gumawa ng mas mahusay na mga pagpipilian kaysa sa ginawa namin. Ang linggo matapos ang pagbasa ng testamento ay nagbukas tulad ng isang maingat na inayos na giyera. Agad na inilunsad ni Tomas ang kanyang opensiba, tumawag sa akin ng 19 beses sa unang araw pa lang. Hinayaan kong mapunta sa voicemail ang bawat tawag. Nakikiling mamaya habang ang kanyang mga mensahe ay nag-e-evolve mula sa galit. "Paano mo nagawa ito sa sarili mong anak?" Hanggang sa pagtawad, "Maaayos natin ito, Ina," hanggang sa thinly veiled threats. "Hindi mo magugustuhan ang mangyayari kung hindi mo ito aayusin." Ang diskarte ni Veronica ay mas direkta. Siya ay lumitaw sa aking penthouse nang walang abiso, nagpaumanhin ang doorman na sinabi niya ay may family emergency. Natagpuan ko siya sa sala na sinusuri ang koleksyon ng mga antigo at platinum pocket watch ni Ricardo na may undisguised avarice. "Veronica," sabi ko, nananatili sa pintuan, "hindi ito magandang oras." "Hindi kailanman magandang oras para malaman na ikaw ay na-disinherit, hindi ba?" Sagot niya. Ibinaba ang platinum pocket watch na mas mahal pa kaysa sa karamihan ng mga kotse. "Elena, alam nating pareho na ang sitwasyong ito ay madaling malutas." Tinaasan ko siya ng kilay. "Talaga? Galit ka tungkol sa libing." Naiintindihan ko. Ang kanyang kinasanayang simpatiya ay parang langis sa tubig. Dapat nagtagal si Tomas. Inaako ko ang buong responsibilidad. Sa akin naman talaga ang party. Ang party na hindi mo maipagpaliban sa kabila ng pagkamatay ng iyong biyenan? Siya ay nagkaway na tila balewala. Wala na si Ricardo. Ang libing ay formalidad lamang. Sa sandaling iyon, nakita ko ng eksakto ang nakita ni Ricardo. Taon na ang nakalipas, nang una niyang makilala si Veronica, ang pagiging kalkuladong ambisyon sa likod ng pinakinis na panlabas na anyo. Nagkamali ang aking anak sa pagpili ng kanyang kasosyo, ngunit iyon ay kanyang sariling pinili. "Veronica, ang testamento ay sumasalamin sa kagustuhan ni Ricardo, hindi sa akin. Pinarangalan ko lang ang mga iyon. Ang kanyang fasad ay nabasag. Ito ay kalokohan. Si Tomas ang kanyang nag-iisang anak. Ang pagiging anak ay higit pa sa biology," sagot ko. "Ito ay presensya, respeto, pag-ibig, mga bagay na ipinagkait ni Tomas kahit na si Ricardo ay namamatay." Sumingkit ang mga mata ni Veronica. "Maaari naming hamunin ito, kaladkarin sa mga korte sa loob ng maraming taon. Iyan ba ang gusto mo para sa legasiya ni Ricardo? Public spectacle, labada ng pamilya na inilabas para makita ng lahat. Kung iyan ang daan na pinili ni Tomas, hayaan na." Inabot niya ang kanyang handbag, isang labing 30,000 Hermes na ibinigay ni Ricardo sa kanya noong nakaraang Pasko. "Pagsisisihan mo ito, Elena. Hindi lang si Tomas ang makakagawa ng mahihirap na pagpipilian.
Matapos siyang umalis, napasandal ako sa paboritong upuan ni Ricardo. Ang pagkapagod ay bumalot sa akin. Ang aming penthouse, na dating puno ng malakas na tawa ni Ricardo at walang katapusang enerhiya, ay pakiramdam ko ay malaki at walang laman sa kanyang pagkawala. Kinuha ko ang naka-frame na larawan mula sa kanyang mesa. Si Tomas sa edad na 10, nakaupo ng mayabang sa bow ng unang komersyal na barko ni Ricardo, ang ama at anak na nakangiti na may magkatugmang captain's hats. Saan namin siya nawala, Ricardo? Bulong ko sa walang taong silid. Ang susunod na umaga ay nagdala ng isa pang sorpresang bisita. Si Carla ay nakatayo sa aking pinto, hawak ang isang kahon ng aking paboritong pastries. Ang kanyang ekspresyon ay pinaghalong determinasyon at pagkabalisa. Lola, sana ay okay lang na pumunta ako. Mahirap si Papa mula noong pagbasa ng testamento. Pinasok ko siya sa loob. Palagi kang malugod na tinatanggap dito, mahal. Habang nagtitsaa, inihayag niya ang kaguluhan na sumisiklab sa bahay ni Tomas at Veronica. Pinag-uusapan nila ang pagbebenta ng bahay, ang kanilang koleksyon, ng sining, kahit ang lumang alahas ni Mama na sana ay sa akin balang araw. Paulit-ulit na sinasabi ni Veronica na bigla silang nagiging cash poor dahil sa iyo. Umiling ako ng malungkot. Si Papa mo ay kumikita ng 1.2 milyon taon-taon bilang regional director para sa Manalo Navigasyon. Ang posisyong iyon ay nananatili sa kanya. Hindi kailanman ginusto ni Ricardo na iwan siyang walang-wala. Tanging tiyakin lang na ang legasiya ng kumpanya ay protektado. Hindi nila iyon nakikita, Lola. Nagpupulong sila sa mga abogado. Pinag-uusapan ang undue influence at ang estado ng iyong pag-iisip. Iminungkahi ni Veronica na masyado kang nagluluksa para gumawa ng matalinong desisyon. Ang irony ay hindi nawala sa akin. At ano ang tingin mo, Carla? Ang kanyang mga mata, na katulad ng kay Ricardo, ay tumingin sa akin ng matatag. Sa tingin ko, alam na alam ni Lolo ang ginagawa niya. At ikaw din. Nang hapong iyon, tumawag si attorney Cruz upang ipaalam sa akin na nag-file nga si Tomas ng preliminary paperwork na humahamon sa testamento. Inaangkin niya na ikaw ay emotionally compromised dahil sa kalungkutan at si Ricardo ay nasa ilalim ng gamot na nakakaapekto sa kanyang paghatol nang i-update ang testamento. Parehong inaasahan, sagot ko. Ano ang pagtatasa mo? Mahina ang kanilang kaso. May video kami ni Ricardo na nagpapaliwanag ng kanyang dahilan, medical certificates of competency at maraming saksi. Ngunit ang litigation ay palaging hindi mahuhulaan at magastos. Iniwan ako ni Ricardo na handa para sa laban na ito. Sinigurado ko sa kanya, ang sumunod na mga araw ay nagdala ng isa pang pag-unlad. Ang mga empleyado ng Manalo Navigasyon mula sa mga dock worker hanggang sa mga executive ay nagsimulang magpadala ng mga card, humihinto na may dalang pagkain, tumatawag upang mag-alok ng suporta. Narinig nila ang mga tsismis tungkol sa hamon ni Tomas at gusto nilang malaman ko na nakatayo sila kasama ang pananaw ni Ricardo. Iniligtas ng iyong asawa ang aking pamilya nang patuloy niyang binabayaran ang aking suweldo sa panahon ng paggamot ko sa cancer, sabi ni Marco, isang 30 taong shipping manager. Hindi namin iyon nakalimutan. Ang ganyang uri ng pamumuno. Sa panahon ng pagbuhos na ito, natuklasan ko ang huling regalo ni Ricardo sa akin. Inihatid ni Jocelyn, ang kanyang executive assistant, ang isang selyadong sobre na inutusan siyang hawakan ni Ricardo hanggang sa kailangan ni Elena na maalala kung bakit siya lumalaban. Sa loob ay isang sulat at isang maliit na susi. Ang sulat ay nagsasabi lang, para kapag pinilit ni Tomas ang iyong kamay, Storage Unit 447, lahat ng aking pag-ibig, palagi. Ang storage facility ay climate-controlled, ginagamit pangunahin para sa mga lumang business archives ni Ricardo. Ang Unit 447 ay naglalaman ng isang bagay, isang video camera na konektado sa isang telebisyon. Ang isang post-it note sa screen ay nagsasabi, pindutin ang play. Ang mukha ni Ricardo ay pumuno sa screen, malusog at malakas na i-record bago ang kanyang diagnosis. Kamusta? Aking mahal na Elena. Nagsimula siya. Kung pinapanood mo ito, pinili ni Tomas ang kanyang landas at pinarangalan mo ang aking mga kagustuhan sa kabila ng sakit na idinudulot nito sa iyo. The mine is I am.
Bumuhos ang luha sa aking mukha habang binabalangkas ni Ricardo ang ebidensya na matagal na niyang iniipon. Dokumentasyon ng mismanagement ni Tomas sa mga resources ng kumpanya, ang kanyang pagliban sa mga kritikal na pagpupulong, mga ulat mula sa mga nag-aalalang executive, isang kumpletong case file na sumusuporta sa mahirap na desisyon na ginawa namin. Hindi ko kayang ipakita ito sa iyo habang ako ay nabubuhay, patuloy ni Ricardo. Palagi mong gustong makita ang pinakamahusay sa ating anak. Ngunit kailangan kong protektahan ang aming binuo, hindi lamang para sa yaman, kundi para sa libu-libong pamilya na umaasa sa Manalo Navigasyon na gumagawa ng negosyo sa tamang paraan. Nang matapos ang video, tumingin si Ricardo ng direkta sa kamera. Manatiling matatag, aking mahal. Tandaan na kung minsan ang pinakamabait na bagay na magagawa natin para sa ating mga anak ay ang panagutin sila kahit na sinisira nito ang ating mga puso. Umalis ako sa storage unit na may panibagong determinasyon. Ang karunungan ni Ricardo ay nagpapalakas sa akin para sa labanan na darating. Nang gabing iyon, habang tinitingnan ko ang skyline ng Maynila mula sa amin ngayon ay akin ng penthouse, nakaramdam ako ng isang pamilyar na pangangailangan. Kung sinusundan mo ang mahirap na paglalakbay na ito, sabi ko sa kumikinang na mga ilaw ng lungsod, mag-subscribe at ibahagi ang kuwentong ito. Kung minsan ang pinakamahirap na desisyon na ginagawa natin para sa mga mahal natin ay ang mga labanan nilang pinakamahigpit. Dumating ang mga legal na papel noong umaga ng Martes, inihatid ng isang stern-faced courier na hindi makatingin sa aking mga mata. Inimamun-anim pahina ng mga paratang ang aking lumalalang mental na estado, ang medication-induced confusion ni Ricardo, at ang pinakamasakit, mga pahayag na minanipula ko ang aking namamatay na asawa laban sa aming nag-iisang anak dahil sa selos sa relasyon ni Tomas kay Veronica. Inilagay ko ang mga dokumento sa mesa ni Ricardo, na ngayon ay akin na, at tinawagan ko agad si Attorney Cruz. Nag-go nuclear sila, sabi niya matapos kong ilarawan ang filing. Hindi na lang ito tungkol sa paghamon sa testamento. Inaatake nila ang iyong kapasidad, ang iyong karakter, at ang iyong kasal. Lahat para lang maiwasan na umamin na hindi kayang magbigay ng isang araw si Tomas para ilibing ng maayos ang kanyang ama. Sagot ko, sinurpresa ang sarili ko sa aking matatag na boses. Elena, dapat mong malaman. Humiling sila ng medical records ni Ricardo, ang iyong phone records, at humihingi sila ng mga deposition mula sa mga tauhan ng bahay. Naghahanap sila ng anumang bagay na magmumungkahi na naimpluwensiyahan mo si Ricardo nang hindi nararapat sa panahon ng kanyang pagkakasakit. Isang malamig na galit ang nanahan sa aking dibdib. Hayaan silang maghanap. Ginawa namin ni Ricardo ang desisyong ito ng magkasama na may malinaw na pag-iisip at sirang puso. Nang hapong iyon, tumawag ang unang reporter. Sa paano man, ang balita tungkol sa pagtatalo ng pamilya Manalo ay nag-leak. Pagsapit ng gabi, 3 magkakaibang Chicago business publications ang lumapit para magbigay ng komento. Manalo Navigasyon, labanan ng balo laban sa anak dahil sa $1 na ari-arian, ang nabasa sa isang headline na kumakalat na online. Tumawag si Carla na nalulumbay. Nagbigay ng interview si Papa. Lola, sinasabi niya sa mga tao na nagkaroon ka ng mga episode mula nang magkasakit si Lolo, na ikaw ay nalilito, mapaghiganti. Nagulat ka ba? Tanong ko ng mahinahon. Alam kong desperado siya, ngunit ito bumagsak ang kanyang boses. Kinaladkad niya ang iyong pangalan sa putik para sa pera. Pera na hindi niya naman kailangan. Hindi kailanman tungkol sa pangangailangan kay Papa mo, Carla. Ito ay tungkol sa kung ano ang nararamdaman niyang karapat-nararapat sa kanya. Kinabukasan, dumating si Jocelyn sa penthouse na may makapal na folder. Ginang Manalo, sa tingin ko ay dapat mong makita ito. Inihanda ito ng communications team matapos kumalat ang balita. Sa loob ay isang komprehensibong media strategy upang ipagtanggol ang parehong desisyon ni Ricardo at ang aking pagpapatupad nito. Mga pahayag sa press na nagbibigay diin sa tamang pag-iisip ni Ricardo. Mga patotoo mula sa mga executive tungkol sa pagliban ni Tomas.
Maingat na inayos na mga larawan na nagpapakita na wala si Tomas sa mahahalagang company events habang nagbabakasyon sa mga exotic locations. Pinahintulutan ito ni Ricardo? Tanong ko, nagulat sa pagiging masinsin. Tumango si Jocelyn. 6 na buwan na ang nakalipas. Sabi niya, kung pinilit ni Tomas ang isang pampublikong laban, magiging handa tayong ipagtanggol ang karangalan ni Elena sa katotohanan. Kahit mula sa kabilang buhay, pinoprotektahan ako ni Ricardo. Hinawakan ko ang wedding band na suot ko pa rin, nararamdaman ang kanyang presensya. Ipagpaliban muna natin, nagpasya ako. Tutugon tayo kung kailangan, ngunit hindi ako ang unang magpapaputok laban sa sarili kong anak sa publiko. Tila gumaan ang pakiramdam ni Jocelyn. Iyan ang hula ni Ginoong Manalo na sasabihin mo. May iba pa. Kinuha niya ang isang selyadong sobre mula sa kanyang bag. Hiniling niya sa akin na ibigay ito sa iyo kung lumapit si Tomas sa press. Sa loob ay isang handwritten note at isang memory card. Ang sulat ni Ricardo ay nagsasabi lang, ang nuclear option. Ikaw ang bahala, aking mahal. Gamitin lamang kung wala ng ibang alternatibo si Tomas. Ang memory card ay naglalaman ng video footage. Si Tomas sa mga company events, kitang-kita na lasing, gumagawa ng mga hindi naaangkop na komento sa mga empleyado. Si Tomas na nakikipagtalo ng marahas kay Ricardo sa panahon ng kanyang pagkakasakit, inakusahan siya ng emotional manipulation dahil sa paghingi sa kanya na dumalo sa mga board meeting. Si Tomas at Veronica na kinukutya ang mga sintomas ng cancer ni Ricardo nang akalain nilang walang nakikinig. Ikinalat ko ang card sa safe, masama ang pakiramdam. Alam ni Ricardo na maaaring humantong dito, ngunit iniwan niya ang pagpipilian sa akin. Ang kapangyarihan na sirain ang reputasyon ng aming anak sa ebidensya ng kanyang sariling asal. Ang unang pagdinig ng kaso ay naka-schedule para sa susunod na linggo. Sa paghahanda, inayos ni attorney Cruz na suriin ako ng 3 independent psychological experts upang kontrahin ang mga pahayag ni Tomas tungkol sa aking mental na estado. Lahat ng 3 ulat ay nagkukumpirma ng alam natin. Sinigurado sa akin ni Attorney Cruz, ikaw ay perpektong may kakayahan, nagpapakita ng naaangkop na kalungkutan, ngunit walang cognitive impairment. Magiging sapat ba iyon? Tanong ko. Kasama ng mga precautionary video ni Ricardo na nagpapaliwanag ng kanyang proseso ng paggawa ng desisyon, dapat ay maging sapat iyon. Ngunit kinuha ni Tomas si Grayson Mills. Nakilala ko ang pangalan, ang pinaka-agresibong estate litigator ng Maynila, sikat sa scorched earth tactics. Maghanda para sa mga personal na atake sa korte, babala ni Attorney Cruz. Susubukan nilang pukawin ka, gawin kang mukhang hindi matatag o mapaghiganti. Nang gabing iyon, hindi makatulog. Gumala ako sa aming penthouse, hinawakan ang mga gamit ni Ricardo. Ang kanyang salamin sa pagbabasa ay nasa nightstand pa rin, ang kanyang paboritong sweater na hindi ko kayang ilipat mula sa closet. Sa kanyang study, natagpuan ko ang sarili ko na nagbubukas ng mga drawer na iniiwasan ko mula nang siya ay mamatay. Sa ilalim na drawer ng kanyang mesa ay isang leather journal na hindi ko pa nakita. Ang unang entry ay may petsang 5 taon na ang nakalipas. Hindi na naman dumalo si Tomas sa board meeting ngayon, isinulat ni Ricardo. Pangatlo na ito ngayong quarter. Nagdahilan na kailangan siya ni Veronica para sa isang charity gala. Napapansin ng board. Mas masahol pa, napapansin niya na napapansin nila, nasaktan ang pride. Nagalit siya. Inakusahan ako ng pagpapahiya sa kanya. Kailan nagsimulang maniwala ang aking anak na nararapat siya sa kapangyarihan nang walang responsibilidad? Nagbasa ako sa loob ng maraming oras. Bumubuhos ang luha habang isinasalaysay ni Ricardo ang kanyang lumalaking alalahanin tungkol kay Tomas, ang kanyang mga pagtatangka na gabayan siya, at sa wakas, ang kanyang masakit na desisyon na protektahan ang kumpanya mula sa sariling asal ng kanyang anak na siya ay may karapatan. Ang huling entry, na isinulat 2 linggo bago siya mamatay, ay sinira ang aking puso. Nabigo ako sa kanya, Elena, o marahil pareho kaming nabigo, nagbigay ng labis habang humihingi ng napakaliit. Ang pinakamahirap na bahagi ng pagkamatay ay hindi ang pag-iwan sa kumpanya o kahit ang pag-iwan sa iyo, aking mahal. Ito ay ang pag-alam na wala ako dito upang tulungan si Tomas na maging ang taong maaari pa rin siyang maging. Ang pasaning iyon ay ngayon ay sa iyo.
At ito ay mas mabigat kaysa sa anumang hiniling ko sa iyo na dalhin. Kinabukasan, tinawagan ko si Carla. Kailangan kong magpadala ka ng mensahe sa papa mo. Sabihin mo na handa akong makipagkita kaming dalawa lang. Walang abogado, walang Veronica. Sa tingin mo ay pupunta siya? Tanong niya nang nagdududa. Sabihin mo na tungkol ito sa isang potensyal na kasunduan. Sagot ko. Pupunta siya. It's 5. And for that I down for the Maradine 4. Pagkatapos ng 2 araw, dumating si Tomas sa penthouse na nakasuot ng maayos ngunit may mga bagong linya na nakaukit sa kanyang mukha. Ina, sabi niya ng matigas, tinanggihan ang alok ko ng kape. Sabi ni Carla, gusto mong pag-usapan ang mga termino. Gusto kong bigyan ka ng isang pagkakataon na bawiin ang iyong kaso bago pa lumala ang mga bagay, sabi ko ng simple. Tumawa siya ng mapait. Bawiin? Ninakaw mo ang aking birthright. Gumawa ng pagpipilian ang iyong ama, Tomas. Pinarangalan ko iyon. Dahil lang sa namiss ko ang bahagi ng libing. Sumabog siya. Isang araw na pagkakamali ay nagkakahalaga sa akin ng $1 billion. Umiling ako ng malungkot. Hindi lang isang araw. Ito ay mga taon ng mga araw. Mga sandali kung kailan kailangan ng iyong ama ang kanyang anak at nakita niya ang isang estranghero sa halip. Maginhawang interpretasyon, matapos siyang mawala, ngiti ni Tomas. Hindi siya nagreklamo sa akin. Sinubukan niya, Tomas. Sa loob ng maraming taon ay sinubukan niya. Tumigas ang kanyang ekspresyon. Aba, ngayon ay nasa mga korte na at hindi sila nagpapasya batay sa mga napalampas na father-son moments. Habang siya ay tumalikod para umalis, tinawag ko siya. Tomas, may mga video ako. Naidokumento ni Ricardo ang lahat. Ang iyong asal sa mga company events, ang iyong mga komento tungkol sa kanyang pagkakasakit, lahat. Natigilan siya, nawala ang kulay sa kanyang mukha. Nagbabluff ka. Ang iyong ama ay isang masusing tao. Alam mo iyan. Sa isang sandali, ang kawalan ng katiyakan ay kumislap sa kanyang mga mata, ang unang crack sa kanyang pagiging matuwid. Pagkatapos ay tumigas ang kanyang panga. Ilabas mo ang anumang gusto mo. Nagbigay na kami ni Veronica ng mga interview tungkol sa iyong marupok na mental na estado. Sa tingin mo, sino ang paniniwalaan ng mga tao? Ang nagluluksa, nalilitong balo o ang anak na lumalaban para sa kanyang legasiya? Matapos siyang umalis, umupo akong mag-isa sa lumalaking dilim. Ang journal ni Ricardo ay nakakapit sa aking dibdib. Ang mga linya ng labanan ay iginuhit. Pinili ng aking anak ang scorched earth kaysa sa pagkakasundo. Para sa mga sumusunod sa masakit na paglalakbay na ito, bulong ko sa tahimik na silid. Huwag kalimutang mag-subscribe. Bago matapos ang kuwentong ito, makikita mo kung gaano kalayo ang gagawin ng isang anak upang angkinin ang pinaniniwalaan niyang kanya at kung gaano katatag ang dapat tumayo ng isang ina upang parangalan ang huling kagustuhan ng kanyang asawa. Ang mga hakbang ng courthouse ay pinuno ng mga reporter habang tinulungan ako ni Attorney Cruz mula sa kotse. Ang mga camera flash ay sumiklab tulad ng kidlat. Ang mga boses ay tumatawag ng mga tanong na lumabo sa kaguluhan. Ginang Manalo, minanipula mo ba ang testamento ng iyong asawa? Totoo bang na-exclude ang iyong anak dahil sa pagliban sa libing? Naghihirap ka ba sa demensya gaya ng inaangkin ng iyong anak? Ginabayan ako ni Attorney Cruz sa gitna ng kaguluhan, matatag ang kanyang mga braso sa aking balikat. Walang komento hanggang matapos ang pagdinig, mariin niyang inulit. Sa loob, puno na ang courtroom. Mga journalist, mga curious lawyers, at isang nakakagulat na bilang ng mga empleyado ng Manalo Navigasyon. Sa unang hilera nakaupo si Carla, na nag-text kanina na dadalo siya sa kabila ng galit ng kanyang ama. Nang magtagpo ang aming mga mata, binigyan niya ako ng isang maliit, matapang na ngiti. Pumasok si Tomas at Veronica mula sa side door kasama ang kanilang abogado, si Grayson Mills, isang lalaking payat at may malamig na mata at reputasyon sa pagsira ng mga saksi. Si Tomas ay nakasuot ng maayos sa isang konserbatibong suit na masakit na nagpaalala sa akin kay Ricardo, habang si Veronica ay nakasuot ng widow-like black, isang kinakalkulang visual statement. Si Hukom Patricia Winters, isang veterano ng probate court na may kulay pilak na buhok at matalas na mata, ay tinawag ang pagdinig sa tamang-tamang 9:00 ng umaga.
Ito ay isang preliminary hearing tungkol sa ari-arian ng Manalo. Nagsimula siya. Sinuri ko ang mga filing mula sa parehong partido. Ginoong Mills, bilang counsel ng petitioner, maaari kang magsimula. Lumapit si Mills sa bench nang may kinasanayang bigat. Kagalang-galang na hukom, ang kasong ito ay nakasentro sa isang matinding kawalang katarungan. Si Tomas Manalo, ang nag-iisang anak ng namatay na si Ricardo Manalo, ay epektibong na disinherit sa pamamagitan ng manipulasyon ng isang moral character clause, isang probisyon na ipinasok sa panahon ng huling pagkakasakit ni Ricardo Manalo, nang siya ay mabigat na ginagamot at madaling maimpluwensyahan. Nag-gestured siya ng dramatically patungo sa akin. Si Ginang Elena Manalo, na hinihimok ng personal na hinaing at pagbaba ng cognitive function, ay kinumbinsi ang kanyang namamatay na asawa na lumikha ng parusang ito, pagkatapos ay ginamit ito ng mapaghiganti nang ang kanyang anak ay na-miss ang mga bahagi ng libing upang dumalo sa isang matagal ng planadong family event. Ang paglalarawan ay napakabulaan na muntik na akong tumawa ng malakas. Pinisil ni attorney Cruz ang aking kamay bilang babala. Tumayo si attorney Cruz, ang larawan ng marangal na pagpipigil sa sarili sa tabi ng theatrical presentation ni Mills. Kagalang-galang na hukom. Si Ricardo Manalo ay isang masusing negosyante na nagtayo ng $1 bilyong na kumpanya sa pamamagitan ng maingat na pagpaplano at malinaw na pagtatasa ng mga kakayahan ng mga tao. Ang parehong methodical approach ay lumawak sa kanyang estate planning. Nag-gestured siya sa makapal na mga binder sa harap ng hukom. Ang dokumentasyon na ibinigay namin ay nagpapakita ng 3 kritikal na katotohanan. Una, si Ricardo Manalo ay certified mentally competent ng maraming doktor sa buong kanyang pagkakasakit, kasama na ang araw na idinagdag ang moral clause. Pangalawa, ang clause mismo ay hindi isang last-minute addition, ngunit naaayon sa matagal ng alalahanin ni Ricardo tungkol sa pangako ng kanyang anak sa kumpanya at sa mga halaga nito. At pangatlo, ang paggamit ni Ginang Manalo ng clause ay hindi pa bigla-bigla, kundi ang culmination ng mga taon ng nakakabahalang asal ni Tomas Manalo, asal na umabot sa sukdulan nang pinili niya na dumalo sa birthday celebration ng kanyang asawa sa halip na ganap na makilahok sa libing ng kanyang ama. Tumigil si Attorney Cruz pagkatapos ay idinagdag ng tahimik. Ang kasong ito ay hindi tungkol sa paghihiganti ng isang ina. Ito ay tungkol sa karapatan ng isang ama na tiyakin na ang kanyang life's work ay nagpapatuloy sa may kakayahan at nakatuon na mga kamay. Sa loob ng susunod na oras, parehong partido ay nagpresenta ng mga preliminary arguments at ebidensya. Nagpakilala si Mills ng affidavit mula sa social circle ni Tomas at Veronica na nag-aangkang ako ay tila nalilito at irrationally angry kay Tomas sa panahon ng pagkakasakit ni Ricardo. Tinumbasan ni Attorney Cruz ang ulat ng doktor na nagkukumpirma ng aking cognitive health at competency ni Ricardo. Ang pinakadramatic na sandali ay dumating nang pinatugtog ni Mills ang isang video deposition mula sa household chef ni Tomas at Veronica na nag-aangkang narinig niya ako na sinasabi kay Ricardo na hindi nararapat si Tomas sa anumang binuo mo. Agad na tumayo si Attorney Cruz. Kagalang-galang na hukom. Kritikal ang context dito. Mayroon kaming kumpletong recording ng usapan na iyon. Sa pahintulot ng hukom, pinatugtog ni Attorney Cruz ang sariling recording ni Ricardo ng araw na iyon, na nagpapakita na ang aking komento ay dumating matapos na mabigo si Tomas na bisitahin ang kanyang ama sa kabila ng pagiging nasa bayan. Nagpadala ng Veronica sa halip na may dahilan na mayroon siyang mas mahalagang pagpupulong. Ang buong quote ay, "Hindi nararapat si Tomas sa anumang binuo mo kung hindi niya man lang mabisita ka habang ikaw ay namamatay." Sinasaktan ako ng puso na sabihin iyon, Ricardo, ngunit totoo. Ang boses ni Ricardo, mahina ngunit determinado, ay tumugon. "Alam ko, Nena. Alam ko sa loob ng maraming taon. Ayoko lang aminin." Isang bulong ang tumakbo sa courtroom. Ang mukha ni Tomas ay namula. Malapit sa pagtatapos ng pagdinig, direkta na hinarap ni Hukom Winters ang parehong partido. Ang kasong ito ay malinaw na nagsasangkot ng mga komplikadong family dynamics na lampas sa mga legal na pagsasaalang-alang. Bago tayo magpatuloy sa buong litigation, nag-uutos ako sa parehong partido sa mediation, Ginang Manalo, Ginoong Manalo,
Ito ay isang pagkakataon upang lutasin ang mga bagay na ito ng pribado bago pa masira ang inyong pamilya at ang business legacy ni Ginoong Manalo. Habang inaayos namin ang aming mga gamit matapos ang pagpapaliban, napansin ko si Carla na lumalapit kay Tomas, nagsasalita ng matindi. Paulit-ulit siyang umiling. Hinila ni Veronica ang kanyang braso habang sinisiraan si Carla. Sa labas, naghihintay ang media tulad ng mga buwitre. Nauna sina Tomas at Veronica sa mga pinto. Ginagabayan ni Mills sila sa isang microphone stand. Ang pagdinig ngayon ay simula pa lamang, inihayag ni Tomas sa mga kamera. Kumbinsido kami nakikilalanin ng korte na ang tunay na kagustuhan ng aking ama ay sinasabotahe. Walang anak ang dapat ma-disinherit dahil sa pagliban sa bahagi ng libing dahil sa prior family commitments. Nang dumating ang aking pagkakataon, pinayuhan ako ni Attorney Cruz ng isang simpleng, walang komento, ngunit may isang bagay sa akin ang nagrebelde laban sa sanitized version ni Tomas ng mga pangyayari. Mayroon lang akong isang pahayag, sabi ko, mas malakas ang boses kaysa sa inaasahan ko. Ang kasong ito ay hindi tungkol sa isang napalampas na libing. Ito ay tungkol sa pagpaparangal sa maingat na isinasaalang-alang na kagustuhan ni Ricardo Manalo para sa kumpanyang kanyang binuo. Mahal niya ang kanyang anak, ngunit mas mahal niya ang libu-libong empleyado na umaasa sa Manalo Navigasyon. Bumalik sa penthouse. Ang pagkapagod ay bumalot sa akin. Ang public spectacle ay kasing draining, gaya ng binalaan ni Attorney Cruz. Nag-buzz ang aking telepono sa isang text mula kay Carla. Lola, pwede ba akong pumunta? Kailangan kong kausapin ka tungkol sa isang mahalagang bagay. Pagkatapos ng isang oras, nakaupo si Carla sa tapat ko. Ang kanyang mukha ay seryoso. Desperado si Papa, Lola. Matapos ang pagdinig, narinig ko siyang nakikipagtalo kay Veronica at Ginoong Mills. Nagpaplano silang ilabas ang mga medical records na nagmumungkahi na si Lolo ay nagkaroon ng mga episode of confusion kahit na alam nilang hindi iyon totoo. Bumagsak ang aking puso. Sisirain nila ang reputasyon ni Ricardo pagkatapos ng kamatayan. Idea ni Veronica, kumpirma ni Carla. Sabi niya, ang mga patay ay hindi kayang ipagtanggol ang kanilang mental na estado. Si Papa ay mukhang hindi komportable, ngunit hindi tumutol. Pumikit ako ng saglit. Ano pa, Carla? Nag-alinlangan siya. Nagpaplano rin silang magsubpina kay Mama. Ang unang asawa ni Tomas, si Caroline, ay nanatiling kaibigan namin ni Ricardo pagkatapos ng diborsyo sa labis na pagkainis ni Tomas at Veronica. Iniisip nila na magpapatotoo si Mama na hindi mo kailanman nagustuhan si Veronica at sinira mo si Lolo laban sa kanya at by extension, laban kay Papa. Matapos umalis si Carla, tumayo ako sa bintana na pinapanood ang paglubog ng gabi sa Maynila, ang lungsod na minahal ni Ricardo. Ang bukas ay magdadala ng mas maraming labanan, mas maraming pampublikong pagsusuri, mas maraming pinsala sa pangalan ng Manalo na pinaghirapan ni Ricardo upang maging kasing kahulugan ng integridad. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ito, kinuwestiyon ko kung ginagawa ko ba ang tamang bagay. Gusto ba ni Ricardo na ang kanyang reputasyon ay posthumously dissected? Gusto ba niya na mahuli si Carla sa pagitan ng kanyang ama at lola? Gusto ba niya na kinaladkad ang pangalan ng kumpanya sa mga tabloid headline? Habang lumalabas ang pagdududa, natagpuan ko ang sarili ko na nagsasalita muli sa hindi nakikitang mga saksi ng trahedya ng aming pamilya. Kung sinusundan mo pa rin ang masakit na paglalakbay na ito, mag-subscribe ka para makita kung ano ang mangyayari kapag ang pagprotekta sa isang legasiya ay nangangahulugang risking everything else. Kung minsan, ang matatag na pagtayo ay nangangahulugan na mag-isa kang nakatayo, ngunit napakataas ba ng gastos? Ang European shipping contract crisis ay nangangailangan ng agarang atensyon. Sa ikasiyam ng umaga kinabukasan, umupo ako sa dating opisina ni Ricardo sa Manalo Navigasyon Headquarters, napapaligiran ng mga balisang executive. Ang May ay nagbabanta na bawiin ang 140 milyon sa taunang negosyo, paliwanag ni James Woodson, ang kumikilos na CEO. Ang kanilang representative ay partikular na binanggit ang kawalan ng katiyakan sa pamumuno kasunod ng mga pampublikong pagtatalo. Kasama na sila namin sa loob ng 20 taon. Sabi ko, sinisiyasat ang mga detalye ng kontrata. Hindi lang ito tungkol sa mga headline.
Hindi. Malungkot na sumang-ayon si James. Direkta silang kinontak ni Tomas noong nakaraang linggo. Tila nag-aangkang malapit na siyang babalik sa kontrol at nais niyang muling makipagnegosyo. Nalito sila sa magkumpetensyang mensahe. Humigpit ang aking mga kamay sa aking tasa ng kape. Sinasadya niyang sirain ang katatagan ng kumpanya. Mukhang ganoon. After 2 oras ng emergency strategy, naisalba namin ang relasyon sa pamamagitan ng isang video call kung saan personal kong sinigurado ang pamumuno ng May tungkol sa katatagan ng kumpanya. Ang kanilang ginhawa ay kapansin-pansin nang kumpirmahin ko na ang succession plan na itinatag ni Ricardo, ang pagpo-promote mula sa loob kaysa sa pag-install kay Tomas ay para rangalan. Habang umaalis ang mga executive, nanatili si James. Ginang Manalo, may iba pa kayong dapat malaman. Ilang senior staff ang nakatanggap ng agresibong mga katanungan sa trabaho mula kay Veronica. Sinusubukan niyang tukuyin kung sino ang maaaring makiramay sa posisyon ni Tomas. Naghahanap siya ng inside information na unawaan ko o mas masahol pa, sinusubukang poach talent kung matalo sila sa kaso. Oo, at si Tomas ay nag-a-access ng mga sensitive files bilang regional director. Mayroon pa rin siyang mga clearance na may mataas na antas. Gumawa ako ng agarang desisyon, pigilan ang kanyang access. Kung magtanong siya kung bakit, I refer siya sa legal. Iyan ay isang mahalagang hakbang. Nag-iingat si James. Empleyado pa rin siya. Isang empleyado na aktibong nagtatrabaho laban sa interes ng kumpanya, sagot ko. Gagawin din ni Ricardo ang pareho. Pagsapit ng hapon, naganap ang inaasahang pagsabog. Sumugod si Tomas sa Manalo Navigation Lobby na humihingi na makita ako. Tumawag ang security sa itaas. At inutusan ko silang samahan siya sa opisina ni Ricardo. Pumasok siya. Namula ang mukha sa galit. Ikinulong mo ako palabas ng mga sistema ng sarili kong kumpanya. Ang kumpanya ng iyong ama? Pagwawasto ko ng kalmado. Ang sinusubukan mong sirain sa kasalukuyan sa pamamagitan ng litigation at hindi awtorisadong pakikipagkomunikasyon sa aming mga kasosyo. Nagtayo ako ng mga relasyon sa mga kasosyo na iyon sa loob ng maraming taon. Mga relasyon na ngayon ay ginagamit mo upang lumikha ng kawalan ng katatagan. Titigil iyan ngayon, Tomas. Agrise across about, agrise bowed. Naglakad-lakad si Tomas, inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang buhok. Isang kilos na katulad ni Ricardo na sumikip ang aking puso sa kabila ng lahat. Ito ay kalokohan. Ipinaglalaban ko ang nararapat sa akin. Hindi, Tomas. Ipinaglalaban mo ang pinaniniwalaan mong nararapat sa iyo. May pagkakaiba. Tumigil siya sa paglalakad, bumaba ang boses niya nang mapanganib. Alam mo kung ano ang sinasabi ni Veronica? Sabi niya, palagi kang selos sa akin na nagalit ka kung paano ako inalagaan ni Papa upang kunin ang pamumuno. Ang akusasyon ay napakawalang katwiran na muntik na akong tumawa. Iyan ba ang sinasabi niya sa iyo, Tomas? Ginugol namin ni Papa mo ang 20 taon na sinusubukang interesahin ka sa aktwal na negosyo na lampas sa corner office at expense account. Nagpakita ka para sa karangalan at nawala ka para sa trabaho. Hindi iyan totoo, protesta niya. Ngunit ang kanyang mga mata ay dumulas palayo sa akin. Totoo iyan. Naidokumento ni Ricardo ang lahat. Ang mga napalampas na pagpupulong, ang nabigong negosasyon na hindi mo pinaghandaan, ang mga empleyado na hindi mo man lang inabala na alamin ang mga pangalan pagkatapos ng isang dekada. Ipinukpok ni Tomas ang kanyang kamay sa mesa. Tumigil ka sa pagsasalita tungkol sa akin na parang ako ay isang kabiguan. Ipinagmamalaki ako ni Papa. Minahal ka niya ng labis, sabi ko ng tahimik. Iba iyan sa pagmamalaki. May kumislap sa mga mata ni Tomas. Pagdududa marahil o isang sandali ng masakit na kalinawan. Makinig ka sa akin, Tomas. Ang kumpanya ay naghihirap na dahil sa iyong mga aksyon, panganib ang mga kontrata. Nababagabag ang mga empleyado. Nagbabago ang halaga ng stock. Iyan ba talaga ang gusto mo? Sirain ang binuo ng iyong ama para lang angkinin ang pagmamay-ari ng mga guho nito. Gusto ko ang akin, inulit niya, ngunit mas kaunti ang pananalig. Kahit na sirain nito ang lahat ng iba pa, ang iyong reputasyon, ang katatagan ng kumpanya, ang iyong kasal? Huminto ako, pinapanood siyang maingat. Suminghap siya. Ano ang tungkol sa aking kasal? Naniniwala ka ba talaga na mananatili si Veronica
kung walang darating na mana? Walang social status bilang heir apparent ng Manalo Navigasyon? Iyan ay isang kasuklam-suklam na insinuation. Ngumiwi siya, ngunit muli ang kanyang mga mata ay nagkanulo sa kawalan ng katiyakan. Hindi ba? Sabihin mo sa akin, nasaan siya ngayon? Tomas, nakikipagpulong sa mga abogado, nagpaplano ng susunod na atake. Kailan huling tinanong niya kung ano ang nararamdaman mo tungkol sa pagkawala ng iyong ama? Ang kanyang mukha ay pansamantalang nagkagusot bago tumigas muli. Wala kang alam tungkol sa aking kasal. Alam ko na bago si Veronica, binibisita mo ang iyong ama tuwing linggo. Alam ko na dati ay pinahahalagahan mo ang mga tradisyon ng pamilya tulad ng mga biyahe sa pangingisda sa kaarawan ni Ricardo. Lahat ng iyon ay nagbago nang nagpasya siya na ang mga bagay na iyon ay hindi nagkakahalaga ng iyong oras. Hindi iyan patas. At alam ko na nagrereklamo siya tungkol sa pagbisita sa iyong namamatay na ama sa ospital. Tinawag itong paglagay ng kanyang oras hanggang sa payoff. Narinig siya ni Carla. Natigilan si Tomas. Si Carla nagsisinungaling siya. Kailan nagsinungaling sa iyo si Carla? Kahit na mismo ang kanyang mga kaarawan, ang kanyang pagtatapos, hindi siya gumawa ng mga kwento tungkol sa iyo. Palagi kanyang minahal ng labis para doon. Sa isang sandali, si Tomas ay mukhang nawawala. Ang kumpiyansa, galit na lalaki, ay pinalitan ng isang nalilitong anak na sinusubukang ayusin ang hindi komportableng katotohanan. Pagkatapos ay nag-buzz ang kanyang telepono. Tiningnan niya ito at ang kanyang ekspresyon ay nagsara. Kailangan ako ni Veronica sa opisina ng abogado, sabi niya nang matigas. Tapos na ang pag-uusap na ito. Nang umabot siya sa pinto, tinawag ko siya. Tomas, anuman ang desisyon mo tungkol sa kaso, alamin mo ito. Ang pinakamalaking pagsisisi ni Ricardo ay hindi ang pagdisinherit sa iyo. Ito ay ang pagkabigo na tulungan kang maging ang taong alam niyang kaya mong maging. Huminto siya nang hindi lumilingon. Tensa ang kanyang mga balikat. Pagkatapos ay lumabas siya nang walang sinasabi. Nang gabing iyon, tumawag si Carla na umiiyak. Dumating si Papa sa aking apartment. Tinanong niya kung totoo ang sinabi mo tungkol sa tawag ni Veronica. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Umupo lang siya doon, pagkatapos ay umalis nang walang sinasabi. Nag-aalala ako sa kanya, Lola. Ginawa mo ang tamang bagay, mahal. Sinigurado ko sa kanya. Bagaman lumalaki ang sarili kong pag-aalala. Kung minsan ang katotohanan ay masakit bago ito magpagaling. Kalaunan, nakatanggap ako ng text mula kay Tomas mismo. Ang unang direktang komunikasyon na sinimulan niya mula noong pagbasa ng testamento. Kailangan nating mag-usap, hindi tungkol sa kaso, tungkol kay Papa bukas. Pumunta ka para sa almusal. 8:00 ng umaga, simpleng sagot ko. Hindi ako dinalaw ng tulog ng gabing iyon. Gumala ako sa penthouse, kalaunan ay natagpuan ang sarili ko sa closet ni Ricardo, dinampian ang kanyang mga suit, nilalanghap ang kumukupas na amoy ng kanyang aftershave. Sa bulsa ng kanyang paboritong jacket, natagpuan ko ang isang maliit na kwaderno na hindi ko pa nakita, na iiba sa kanyang business journal. Ang unang pahina ay nagsasabi lang, mga nais ko para kay Tomas. Ang sumunod ay hindi material na mga pamana, kundi mga pag-asa, na makahanap siya ng layunin na lampas sa yaman, na pahalagahan niya ang mga relasyon kaysa sa estado, na matuklasan niya ang kasiyahan ng pagbuo ng isang bagay na makabuluhan, na maging ama siya na nagpapakita para kay Carla. Sa huling mga pahina, ang sulat kamay ni Ricardo ay naging mas nanginginig, isinulat sa panahon ng kanyang pagkakasakit. Na maunawaan niya balang araw kung bakit ko ginawa ang pagpipiliang ito. Napatawarin niya kami ni Elena, na matuklasan niya na hinding-hindi pa huli ang lahat upang maging ang taong nararapat siyang maging. Bumuhos ang luha sa aking mukha habang hinahawakan ko ang nakatagong patunay na ito sa walang hanggang pag-asa ni Ricardo para sa aming anak. Kahit na ginawa niya ang masakit na desisyon na ilipat ang mana ni Tomas, hindi siya kailanman tumigil sa paniniwala sa kanyang potensyal para sa paglago. "O Ricardo," bulong ko sa walang taong silid. "Ano ang gusto mong gawin ko ngayon?" Habang sumisikat ang araw sa Manila Bay, maingat kong inilagay ang kuwaderno sa mesa ng almusal kung saan uupo si Tomas. Ano man ang mangyari sa susunod, kailangan niyang marinig ang boses ng kanyang ama ng buong puso, hindi sa pamamagitan ng mga abogado o legal na dokumento,
kundi puso. Para sa mga sumusunod pa rin sa masakit na paglalakbay na ito, sabi ko ng mahina sa ginintuang liwanag ng umaga. Siguraduhin na nakasubscribe ka upang makita ang huling kabanata. Ang bukas ay maaaring magdala ng pagkakasundo o permanenteng paghihiwalay. Ngunit anuman ang dumating, haharapin namin ito ng may tapang na palaging pinahahalagahan ni Ricardo higit sa lahat. Dumating si Tomas ng eksakto sa ikawalo. Nag-iisa at kitang-kita ang pagkapagod. Ang maitim na bilog ay nakakubli sa kanyang mga mata at ang kanyang karaniwang malinis na anyo ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagpapabaya. Ang kanyang shirt ay bahagyang gusot. Ang kanyang buhok ay hindi nasuklay. Mukha siyang mas matanda kaysa sa kanyang 42 taon. Ang kalungkutan at stress ay nag-ukit siya paligid ng kanyang bibig. "Dumating ka," sabi ko ng simple. Binuksan ang pinto ng mas malawak. Sabi ko ay gagawin ko. Ang kanyang boses ay walang recent hostility, pinalitan ng isang pagod na flatness na mas nag-aalala sa akin. Pinangunahan ko siya sa kusina kung saan inihanda ko ang tradisyonal na almusal ng katapusan ng linggo ni Ricardo, scrambled eggs with herbs, sourdough toast, at malakas na kape. Sa loob ng mga dekada, ito ang aming ritual ng pamilya hanggang sa ituring ni Veronica na nakababagot ito at ipinakilala si Tomas sa champagne brunches sa mga upscale hotels sa halip. Tinitigan ni Tomas ang pamilyar na spread. Ilang tradisyon ay mahalaga sapat upang mapanatili. Umupo kami sa tapat ng bawat isa. Ang araw ng umaga ay dumadaan sa mga bintana na nagpapakita ng Maynila na gumigising sa ilalim namin. Sa loob ng ilang minuto, kumain kami sa katahimikan. Ang bigat ng hindi nasasalitang mga salita ay nakabitin sa pagitan namin. Sa wakas, inilagay ni Tomas ang kanyang tinidor. Umalis na si Veronica. Bagaman pinaghihinalaan ko na maaaring mangyari ito, ang pagdinig sa kumpirmasyon ay hindi nagdala ng kasiyahan. "Pasensya na. I have been was. We have times.ss." Isang mapait na tawa ang tumakas sa kanya. "Talaga? Halos hinulaan mo iyon. Ang pagiging tama tungkol sa isang masakit na bagay ay hindi ginagawa itong mas masakit na masaksihan," sagot ko. "Ano ang nangyari?" Tinitigan ni Tomas ang kanyang kape. Pagkatapos ng usapan natin kahapon, kinumpronta ko siya tungkol sa narinig ni Carla. Tinanggihan niya ito sa una, pagkatapos ay nagalit na kinuwestiyon ko ang kanyang katapatan. Umiling siya. Nag-away kami. May mga sinabi. Tinanong ko siya ng direkta kung mananatili ba siya kung walang darating na mana, walang prestihiyosong posisyon sa Manalo Navigasyon. At nag-empake siya ng 3 maleta, kinuha ang kanyang alahas, kasama na ang tennis bracelet ni Mama na ibinigay ko sa kanya noong huling kaarawan niya at sinabi niya na hindi siya nag-sign up para sa kahihiyan na ito. Ang kanyang boses ay bahagyang nabasag. 12 taon ng kasal at wala na siya sa loob ng 1 oras. Inabot ko ang aking kamay sa mesa. Tinakpan ang kanyang kamay ng akin, ang aming unang pisikal na kontak mula noong libing. Hindi siya bumawi. Lubos akong nalulungkot, Tomas. Sa kabila ng lahat, hindi ko kailanman ginusto ang sakit na ito para sa iyo. Tumango siya, pagkatapos ay napansin ang maliit na kwaderno ni Ricardo sa tabi ng kanyang plato. "Ano ito?" "Isang bagay ng iyong ama na natagpuan ko kagabi. Sa tingin ko, gusto niyang ibigay ko ito sa iyo." Nag-alinlangan si Tomas. Nabinuksan ito, nagbago ang kanyang ekspresyon habang binabasa niya ang unang pahina. Sa loob ng susunod na 20 minuto, umupo siya sa kumpletong katahimikan, dahan-dahang binaligtad ang mga pahina. Paminsan-minsan ay pinupunasan ang kanyang mga mata. Nang sa wakas ay tumingala siya, may nagbago sa kanyang mukha. Ang mapagtanggol na galit ay pinalitan ng hilaw na kalungkutan. Hindi niya kailanman sinabi sa akin ang alinman sa mga ito, bulong ni Tomas. "Makikinig ka ba sana?" Tanong ko ng mahinahon. Sinara niya ang kwaderno ng maingat. "Hindi, malamang hindi." Pagkatapos ng isang mahabang paghinto, idinagdag niya, "Hindi ko siya kilala, hindi ba? Kilala mo ang ama na nagmahal sa iyo ng walang pasubali. Hindi mo kilala ang tao na nagtayo ng isang bagay na pambihira sa pamamagitan ng sakripisyo at integridad. Iyon ang gusto niyang malaman mo." Nagbuhos ako ng mas maraming kape para sa aming dalawa. Tiningnan ni Tomas ang city skyline, ang minamahal na Maynila ni Ricardo, kung saan nagsimula siya sa isang leased dock at isang second-hand tugboat.
Naaalala ko noong 10 taong gulang ako, sabi niya bigla. Dinala ako ni Papa sa orihinal na dock kung saan siya nagsimula. Operational pa rin iyon noon, isang maliit na bahagi lamang ng kumpanya. Ipinakilala niya ako sa bawat manggagawa sa pamamagitan ng pangalan, alam din ang mga pangalan ng kanilang mga anak. Lahat sila ay nagalang sa kanya ng labis. Lumayo ang kanyang boses sa alaala. Sinabi ko sa kanya na gusto kong maging katulad niya paglaki ko. Maaari ka pa rin, sabi ko ng tahimik. Hindi sa pamamahala ng kanyang kumpanya na ang pagkakataon ay lumipas na, ngunit sa pag-unawa kung ano talaga ang nagawa niyang kahanga-hanga, na ang kanyang paniniwala na ang tagumpay ay walang halaga nang walang integridad, na ang yaman ay isang responsibilidad, hindi lang isang pribilehiyo, na ang pagpapakita para sa mga taong umaasa sa iyo ay mas mahalaga kaysa sa anumang bottom line. Sinipsip ito ni Tomas sa katahimikan. Binaliktad ang kuwaderno ni Ricardo sa kanyang mga kamay. Nang sa wakas ay nagsalita siya muli, nagbago ang kanyang boses. Ang may karapatang tagapagmana ay pinalitan ng isang taong mas mapag-isip, mas mahina. Aalisin ko na ang kaso. Ang kaluwagan ay bumalot sa akin, ngunit pinanatili ko ang aking ekspresyon. Bakit? Dahil tama si Papa, direktang tumingin sa akin si Tomas. Hindi ko ito pinaghirapan. At ang pakikipaglaban sa iyo sa pamamagitan ng mga korte ay hindi magbabago ng katotohanan na iyon. Paano ang mga abogado mo? Si Veronica? Umalis na si Veronica. Tungkol naman kay Mills, maaari niya akong singilin para sa mga serbisyong ibinigay at pagkatapos ay tapusin ang aming relasyon. Itinuwid ni Tomas ang kanyang mga balikat. Aayusin ko iyan ngayon. Lumipat kami sa sala kung saan ang mga larawan ng aming pamilya sa paglipas ng mga taon ay nakahanay sa mga bookshelves. Tumigil si Tomas sa harap ng isang larawan niya sa edad na 16, nakatayo ng mayabang sa tabi ni Ricardo sa deck ng flagship vessel ng kumpanya. Marami akong pagkakataon, sabi niya ng mahina. Patuloy siyang nagbibigay sa akin ng mga pagkakataon upang tumayo, upang matuto, upang lumaki. Sinayang ko ang lahat ng mga iyon. Hindi lahat. Pagwawasto ko, nandito ka ngayon, gumagawa ng isang mahirap ngunit tamang desisyon. May halaga iyan. Ano ang susunod na mangyayari? Tanong niya, lumingon sa akin. Sa kumpanya? Sa atin? Ang kumpanya ay magpapatuloy gaya ng plinano ni Ricardo, pinamamahalaan ng mga taong nagbabahagi ng kanyang mga halaga at pananaw. Tungkol naman sa atin, maingat kong pinili ang aking mga salita. Iyon ay nakasalalay sa kung ano ang gusto mo, Tomas. The scene and I as in play say, hindi ko alam kung ano ang gusto ko pa, inamin niya. Lahat ng inakala kong mahalaga ang pera, ang estado, si Veronica, lahat iyon ay nawala o nawawala. 42 taong gulang ako at kailangan kong magsimulang muli. Marahil iyan ang eksakto na kailangan mo. Tumango siya ng dahan-dahan. Siguro nga, habang naghahanda si Tomas na umalis, huminto siya sa pinto. May isa pang bagay. Gusto kong humingi ng paumanhin kay Carla. Naging kakila-kilabot akong ama sa kanya. Ayan, hinding-hindi pa huli ang lahat upang baguhin iyon, sabi ko. Iniisip ang huling kagustuhan ni Ricardo sa kanyang kuwaderno. Puwede ba? Nag-alinlangan si Tomas, nagpapakita ng isang pagpapakumbaba na bihira kong nakita. Pwede ka bang nandoon kapag kinausap ko siya? Baka kailangan ko ng tulong upang makahanap ng tamang mga salita. Siyempre. Matapos siyang umalis, tumayo akong mag-isa sa penthouse na dating vibrated sa enerhiya at pananaw ni Ricardo. Sa unang pagkakataon mula nang siya ay mamatay, nakaramdam ako ng isang bagay na lampas sa kalungkutan, isang tahimik na katiyakan na nakarating kami sa isang turning point, 1 taon mamaya, sa anibersaryo ng pagkamatay ni Ricardo. 3 figura ang nakatayo sa tabi ng kanyang libingan sa sikat ng araw ng Nobyembre. Si Tomas, Carla, at ako ay naglagay ng mga puting rosas, ang paborito ni Ricardo, laban sa simpleng granite headstone. Magiging proud siya ngayon, sabi ko. Pinapanood si Tomas na inaayos ang kanyang kurbata. Hindi ang mamahaling designer brands na dati niyang paborito, kundi isang katamtaman na angkop para sa kanyang bagong posisyon bilang Community Outreach Director para sa pundasyon ni Ricardo Manalo. Matapos i-drop ang kaso, sinurpresa ni Tomas ang lahat sa pamamagitan ng paghingi hindi ng pera o posisyon, kundi ng pagkakataon na matuto tungkol sa philanthropic vision ng kanyang ama. Nagsisimula sa ibaba,
Gumugol siya ng mga buwan na bumibisita sa mga community initiatives ng Manalo Navigasyon, natututo ng direkta tungkol sa mga educational programs at economic development projects na tahimik na pinondohan ni Ricardo sa loob ng mga dekada. Si Carla, na ngayon ay tinatapos ang kanyang master's degree sa environmental science, na may pondo mula sa trust ng kanyang lolo, ay inilagay ang kanyang braso sa kanyang ama. Naaalala mo noong nakaraang linggo sa scholarship ceremony nang sinabi ng batang iyon mula sa Southside na ang programa ni Lolo ang tanging dahilan kung bakit siya makakapag-aral sa kolehiyo? Perpekto ang iyong speech, Papa. Ngumiti si Tomas, isang tunay na ekspresyon na umabot sa kanyang mga mata sa paraan na hindi kailanman nagawa ng kanyang pinakinis na corporate smiles. Sinabi ko lang sa kanila ang natututunan ko sa sarili ko, na ang tunay na legasiya ay hindi tungkol sa pera o mga gusali. Ito ay tungkol sa impact sa buhay. Habang naglalakad kami pabalik sa mga kotse, nanatili si Tomas, hinayaan si Carla na mauna. Ma, sabi niya ng tahimik, may iniisip ako. Ang educational initiative ng kumpanya para sa mga anak ng empleyado. Gusto ko itong palawakin, lumikha ng presensya sa mas maraming komunidad, lalo na ang mga underserved areas. And for the down, iyan ay eksaktong katulad ng isang bagay na susuportahan ng iyong ama. Sagot ko, ang init ay kumalat sa aking dibdib sa kanyang paggamit ng ma kaysa sa formal na ina na inampun niya sa panahon ni Veronica. Titingnan mo ba ang proposal kasama ko sa susunod na linggo? Ang iyong input ay magiging mahalaga. Paparangalan ako. Nang umabot kami sa mga cemetery gates, naramdaman ko ang pamilyar na pangangailangan sa huling pagkakataon. Tumingin sa gininto ang mga dahon ng taglagas, nagsalita ako sa mga nakasaksi ng aming paglalakbay. Kung sinundan mo ang aming kwento hanggang sa pagtatapos nito, tandaan na ang tunay na mana ay hindi ang nakasulat sa mga legal na dokumento. Ito ay ang mga halaga na sinasabuhay natin, ang impact na mayroon tayo sa iba, at ang tapang na magsimulang muli kapag nawala tayo sa ating daan. Ibahagi ang kwentong ito sa isang taong nangangailangan na marinig ito at mag-subscribe para sa mas maraming paglalakbay ng pagpapagaling at pagtubos. Nagbigay sa akin si Tomas ng isang nagtatakang tingin. Sino ang kausap mo, ma? Ngumiti ako, inilagay ang aking braso sa kanyang braso. Biro lang ng matandang babae. Kung minsan, gusto kong isipin na ang aming kwento ay makakatulong sa iba na i-navigate ang kanilang sariling mahirap na mga landas. Katulad ng kung paano ako tinulungan ng journal ni Papa. Tumango si Tomas ng mapag-isip. Habang nagmamaneho kami palayo sa sementeryo, sumulyap ako sa rearview mirror sa huling pahingahan ni Ricardo. Ang masakit na pagpipilian na ipinagkatiwala niya sa akin ay sa huli ay nakamit ang eksaktong inaasahan niya, hindi parusa para sa aming anak, kundi pagbabago. Hindi mamumuno si Tomas sa Manalo Navigasyon, gaya ng dating pinangarap ni Ricardo. Ngunit sa wakas ay nagiging ang tao siya na palaging pinaniniwalaan ng kanyang ama. Ang ilang mga legasiya, na pagtanto ko, ay sinusukat hindi sa dolyar, kundi sa karunungan na sa wakas ay natanggap, mga aral na masakit na natutunan, at mga relasyon na maingat na naibalik. At sa pamamagitan ng sukat na iyon, ang legasiya ni Ricardo Manalo ay mas mayaman kaysa kailanman.